balita na ikay mawiwili. So mga par, isang magandang balita nga po para sa ating mga Pinoy boxing fans. Dahil ayon po sa isa sa mga membro ng California State Athletic Commission, sinabi nila mga idol na naging referee sa bakbakan ni Navarrete at Suarez na si Edward Colantes ay hindi na nila papayagan na maging third man on the ring sa mga main card o mga high-end na bakbakan ahead sa naging wrong call nito sa laban niya kay Suarez at Navarrete. Matapos umanin ng batikos ng commission mga idol galing sa mga boxing fans dahil akala nila mga idol sila talaga ang nag-decide na isang headbutt ang nangyari. Pero sinunod lang daw nila mga idol ang rolling ng referee na headbutt talaga ang nangyari kaya dumaan sa scorecards ang laban. Sa madaling salita mga idol, kung hindi pala pinilit ng referee mga idol na headbutt ang rason kung bakit nabiyak ang kilay ni Navarrete, di sana wala ngayong controversial na laban na igawad sana kay Suarez ang panalo sa bakbakan. Well, para sa atin mga idol, talagang na-visualize na siguro ng referee mga idol ang panalo ni Navarrete kaya medyo may pabor ang kanyang tawag dito. Makikita naman natin sa imahe mga idol na andyan siya mismo sa harapan noong tumama ang suntok ni Suarez. Imposible naman mga idol na hindi nito makita na suntok talaga ang nakatama. Ang tibay naman ng sikmura nito mga idol para tawagin pa na headbutt. Kaya tama lang talaga mga idol ang ginawa ng commission na baklasin itong si Colantes na maging third man in the ring. Samantala matapang naman po na sinabi mga idol ng head trainer ni Junto Nakatanin na si Rudy Hernandez. Ano yung mga idol? Mas mabuti pa daw labanan nila si Naoya Inoue sa lalong madaling panahon kaysa labanan ito sa 2026. Baka daw kasi magkaroon ng excuses ang Team Inoue sa laban na masyado na silang matanda kapag nangyari ang laban ng dalawang Hapon at tinalo nila si Inoue. Kumbaga parang sinasabi nito mga idol na mas maganda talaga talunin si Inoue kung saan ito malakas kaysa sa laos na ito. Well, ito talaga yung sinasabi natin dati pa mga idol sa Team Inoue. Kung gusto talaga nila labanan si Nakatani, wag na sila maghintay ng tamang panahon. Wag na nila hintayin na magka-build up itong si Nakatani dahil sikat na po si Nakatani sa Japan. Kabilang na ito sa pound for pound. Undefeated at isa itong 3 division champion. Kung meron man kasi mga idol na tamang panahon na maglaban ng dalawang Hapon, ngayon 2025 na talaga habang hindi pa matigas masyado ang buto ni Nakatani. Habang lumilipas kasi ang panahon mga idol, nagkakaroon na ng kumpiyansa si Nakatani na wasakin si Inoue. Kagaya na lang sa sinabi ng kanyang coach na si Hernandez na kaya talaga nila ngayon baklasin ang trono ni Inoue sa bakbakan. Samantala matapos nga po mapabalita mga idol, nalalaban ulit si Manny Pacquiao kay Mario Barrios sa July 19 sa Las Vegas under sa promotion ng Premier Boxing Champions. Kung saan mga idol, nangangamba naman po ang Queensberry Promotion, ang promoter ng super fight na bakbakan ni Alexander Usyk, kalaban si Daniel Dubois para sa undisputed fight sa heavyweight dahil baka maliit lang daw mga idol ang kikitain nila sa pay-per-view galing sa mga fans nila sa US dahil sasabay daw ito sa laban kay Manny Pacquiao kung saan undercard pa nito mga idol sina Demso at Pondora, Pitbull at Pero. Malalakas din ito ng mga laban sa July 19. Kaya pinag-aaralan na ng promoter ng laban, nababaan na ang presyo ng pay-per-view nila sa Amerika para bumenta ito. Sakali ma-announce na ang bakbakan ni Pacman at Barrios. Well, dito natin makikita mga idol na hanggang sa ngayon malaki pa rin talagang impact ni Manny Pacquiao sa bakbakan. Kahit nung una mga idol, madalang lang tayo nakakita na may kasabayan si Pacman na lalaban sa big event. Dahil pagdating sa kitaan sa pay-per-view mga idol, mas angat talaga ang Pinoy dito.